Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating kwento ngayon ay part 2 or karugtong ng kwento nating nung nakaraang araw na ang batang si Afnan at maraming nagbalik Islam dahil sa kanya. Matapos malaman at maipaliwanag ng doktor na cancer daw ang sakit na tumama kay Afnan, nanghina at umiyak ang kanyang mama at papa kasama ang tito niya. Ngunit si Afnan, nilagay niya ang mga kamay niya sa bibig niya at masayang nagsabing, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Agad kong binuhat siya at pinasandal sa aking dibdib at ako'y umiyak. Afnan, anong nangyayari sa'yo? Sabi ng mama niya. Sagot niya, Mama, Alhamdulillah at ang tinamaan lang ay ako, hindi ang aking relihiyon. Pinuri ang Allah at nagbigkas ng malakas na Alhamdulillah at ang mga tao sa loob ay nakatingin sa kanya. Minaliit ko ang sarili ko sa oras na iyon. Walang-wala ang iman ko sa iman ng aking anak na si Afnan. Lahat ng tao sa loob ng hospital ay namangha at nalungkot sa nakita nilang iman ni Afnan. Sa mga mismong araw na iyon, nagbalik Islam ang doktor at ang nurse at ang translator dahil hindi Arabo ang doktor. Bago siya nagpa-chemotherapy, hiningi ng tito niya sa kanya na ipaayos ang buhok niya sa hairdressing bago malagas ng chemotherapy. Pinilit namin siya pero umayaw pa rin siya. Ayaw ko ipagkait sa aking sarili ang gantimpala sa bawat buhok na nalalagas sa aking ulo. Nang ibang bansa kami, pumunta kami ng Amerika para lang ipagamot si Afnan. Ang doktor ay Amerikano kung saan nagtatrabaho sa Saudi ng 15 years at medyo nakakapagsalita na rin siya ng Arabic. Nang makita siya ni Afnan, agad niyang tinanong, Muslim po ba kayo? Sagot ng doktor, hindi po. Hinawakan ni Afnan ang kamay ng doktora at bakat na bakat sa kanyang mata ang mga luha at nagsabing, 15 years akong nagtrabaho bilang doktor sa Saudi at walang sino man ang nakapag-udyok sa akin sa pagbabalik Islam, pero ang batang ito nakapagpa-Islam sa akin. Sinabi nila sa amin na walang lunas ang cancer maliban sa putulin ang paa ni Afnan. Natakot ako na baka kumalat ang cancer sa paa niya. Hindi naman natatakot si Afnan na ipa-otobok ang paa niya. Mas nag-aalala siya sa mararamdaman namin. Isang araw, tumawag siya sa kanyang kaibigan na si Rania. Anong sa tingin mo, ipapa-otobok nila ang paa ko? Sinubukan ni Rania na i-comfort siya para gumaan ang loob niya. Pwede naman palitan ng artificial na paa. Sinagot siya ni Afnan sa katagang, hindi ko naman pinoproblema ang paa ko. Ang mahalaga, pag dumating ako sa aking libingan ay kumpleto ang pananampalataya ko sa Allah. Umuwi kami sa Riyadh pagkatapos ipa-otobok ang paa ni Afnan. Sa kasamaang palad, umabot ang cancer sa baga ni Afnan at agad naming dinala sa hospital. Umaasang mapipigilan pa ito. Hindi na siya nakakakain. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang injection na ini-inject sa kanya. Sala. Dahil hindi naririnig ang adhan sa loob ng hospital, kusa siyang nagigising sa oras ng pagdadasal at nanghihingi ng tubig para mag-ablution. Sinabi ng doktor sa amin na wala na daw saysay ang pananatili namin sa hospital at maaaring ilang araw na lang daw ay lilisanin na niya ang mundo. Isang araw pumunta ako sa kwarto niya, nakapatay ang ilaw niya, nang bigla akong nagulat pagbukas ko ng pintuan niya. Nakita ko ang mukha niya na napakaliwanag. Nakita niya ako, nakatingin siya sa akin at sabay ngiti. At nagsabing, Mama, halika rito, may sasabihin ako sa'yo tungkol sa napanaginipan ko. Sumagot naman ako ng oo naman anak, inshallah. Lumapit ako sa kanya. Sabi niya, nakita ko sa aking panaginip
sa araw ng aking kasal. Nakasuot ako ng malaking puting gown, nakapalibot sa akin ang mga malalapit sa akin. Ikaw at ang buong pamilya. Masaya sila sa akin maliban sa iyo, Mama. Tinanong ko siya, ano sa tingin mo ang kahulugan ng panaginip mo? Ang sabi niya, sa tingin ko, ang kahulugan nun ay ako ay mamamatay at makakalimutan nila ako. Mamumuhay sila ng masaya maliban sa iyo, Mama. Habang buhay mo akong maalala at malulungkot ka sa pagkahiwalay ko sa iyo. Totoo ang sinabi ni Afnan dahil hanggang ngayon, kinukwento ko ang kwento na ito na parang nasusunog ang aking puso sa sobrang lungkot. Pagkalipas ng ilang araw, nakaupo ako sa tabi ni Afnan kasama ang mga magulang ko at si Afnan naman ay nakasandal sa kanyang kama. Nagising siya at nagsabing, Mama, lumapit ka sa akin. Gusto kitang halikan sa pisngi. At hinalikan niya ako at sinabi niya na, Mama, ang isa pang pengi mo lumapit sa akin at hinalikan niya ulit ako. At sumandal siya ulit sa kama niya. Pagkatapos ay dumireksyon siya sa qibla at nagbigkas ng Ashhadu an la ilaha illallah. Nabigkas niya ito ng 10 beses at pagkatapos ay nagbigkas ng Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hanggang sa binawian na siya ng buhay.